Pinalutang Mia Senadora Risa Ontivero ang tambalang Kiko Bamanchel para daw labanan ng Duterte sa pamumuno ni Digong Pulong at Baste Duterte sa midterm election para sa Senado sa 2025. Grabe talaga, amoy politika na ang nangyayari sa ating bansa na hindi na yata iniisip ng ating mga politiko kung paano may improve ang buhay ni Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ang kanilang pagkain ng 3 beses para ihapag sa kanilang pagkainan. Itong Kiko Bamenchel, alam naman natin na ito ang sinasabing tunay raw na oposisyon at mga dilawan nito na naging piglawan na natalo nga sa radang election ng 2022 at ngayon ay tatakbo na naman sila para sa senatorial race. Matatandaan si Kiko Pangilinan, yung tumakbong VP Presidente ni former VP Leni Robredo, ito'y natalo. Ganoon din si Bam Aquino at Jokno ay tumakbong mga senador at ang mga ito'y natalo din. Ngayon binubuo nga nila ang mga kanilang ilalagay sa kanilang magic pill para sa labanan ng tandem nga ng Duterte na sinasabing unbeatable daw ang sabi ng mga DDS at mga kapanalig ni Tatay Digong Duterte na wala raw katalo-talo ang tambalang Duterte. Yan tanong din ng mga ilang political analysts at mga netizen, mananalo kaya ang tambalang Kiko Bamenchel na alam naman natin, natalo na ito sa nagdaang eleksyon. Grabe talaga itong ating mga politiko, talagang galawang eleksyon na, ang aga-aga pa Meron pa namang ilang buwan para mag-file sila ng kanilang certificate of candidacy para nga lumaban sa midterm election sa 2025. Ang tanong ko, iboboto niyo ba ang Duterte versus Kiko Bamenchel? Kayo lang ang makakasagot niya kung sino ang nararapat na iboto natin sa midterm election na maaaring makatulong sa ating mamamayan, particularly si Juan Pasang Cruz na talagang sa tindi ng inflation ay grabe na ang nangyayaring hirap sa ating mamamayan at hindi na nila alam kung paano makahuglagpos sa sinasabing kahirapan. Ito na naman itong mga tatakbong politiko na mga ngako na ibibigay ang langit at lupa sa kanilang nalalapit na pangangampanya. Sana naman maging matalino tayo sa pagpili ng ating iluluklok sa Senado. Grabe na talagang magbibigay ng magandang impluensya at maraming batas na ipapasa para pabor sa mamamayang Pilipino, particularly yung mga nasa laylayan na talagang hirap na. Kaya lang siyempre, sa paggangampanya nito, baba ang salapi para ipamudbod sa mga ating butante, siguro sa halagang 500, may 500 pa ba ngayon? Baka 1,000 na, hanggang 2,000 ang lagayan ngayon sa politika, sa pagboto, sa kanilang mga sinasabi, iluluklok nga sa Senado. Ito namang sinasabing pulahan at dilawan din na sabi mag-unite daw para din sa kapakanan ng ating bansa. Wala pang inaanam si PBBM kung talagang ang tandem naman niya at kung sino ang kanyang mamanukin sa kanyang mga senatorial lineup para sa midterm election. Kasi nga nagpahiwatig na si Senadora Risa Ontiveros na ang Bam Kiko Anchel na ilalaban daw nila sa Duterte. Siyempre, kung tatlo lang yun, meron pang nalalabing siyang na kandidato na kanilang imamanokin sa midterm election na ito. Maliban pa sa mayority race sa LGU, tapos sa Kongreso, yung congresswoman at congressman naman, siguradong talagang grabe ang magiging laban nito sa anumang partido na bubuo ng Kongreso at ang Senado. Sana talaga maging matalino ang ating mamamayan, lalo na sa sinasabing pagpapahiwatig nitong mga kandidato na to sa nalalapit na election. Ilang buwan na lamang at masusubukan ang kanilang sinasabing
magiging plataforma na ilalahad sa taong bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsa dito sa nangyayaring politikahan sa atin at lalapit na election sa midterm 2025.